Sige po, tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot na kinakaharap naming pandemya. Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Okay, so magandang umaga sa ating lahat. Sige, paki-open po lahat ng camera. Yan, at harap kayo ng maayos. Tingnan ko yung mga naligo. Kahit malamig ang panahon, congratulations. Yan, so paki-open ng camera. Mag-take lang ako ng picture for documentation. Yan, so harap po sa camera and harap sa ng maayos. Yan, smile. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, so once again, good morning sa ating lahat. So tayo ay nasa ikalawang linggo ng week, ng quarter 2. Yan, ikalawang linggo ng week, na redundant. Okay, so second week na tayo, week 2, ikalawang markahan, week 2, module 12. Yan, ang ating paksa na pag-usapan ay tungkol sa pabula. Yan, kaisipan, ideya, at ugnayan. So kung ito yung copy na ma-upload niyan sa ating Google Drive and Google Classroom. Yan, so ganyan po yung itsura niya. So 4 pages siya. At yun yung mga bagay na pag-aaralan at sasakatuparan yung mga gawain. Okay, so narito po ang ating paksa. Yun nga, nabanggit ko yung pabula na mula sa Korea. Okay, when we say pabula, yan, so may ideya ba kayo kung ano ang pabula? Yan, close tayo pa yun. Yan, may ideya ba kayo kung ano yung pabula? Yan, so siguro karamihan sa inyo ay yun nga, yan, meron na kayong mga napag-aralan. Yan. Meron na kayong mga nabasa na mga limbawa ng pabula. Sana okay yung audio ko, no? Yan, parang naglalag yung laptop ko. Okay, so yun yung yung mga pag-aaralan natin sa linggong ito. Yan. So sa araw na ito, di-discuss natin, pag-usapan natin ano nga ba yung pabula at magbabasa tayo ng isang halimbawa ng pabula. Okay, yun po yun. So, so let's start. Yan. So, kaligarang pangkasaysayan ng pabula sa Korea. Yan. So, ang mga hayop ay hindi lamang mga nilikhang gumagala sa kapatagan at kabundukan. Ang mga ito ay may simbolong ugnayan sa bansa at sa mga mamamayan nito. Yan. So, sa Korea, mahalaga ang ginagampanan ng mga hayop sa kanilang mitolohiya, and mythology, at kwentong bayan. Ayon sa kanilang paniniwala, noong unang panahon daw ay may isang tigre at oso na nagnais sa kanilang mitolohiya, and mythology, at kwentong bayan. Ayon sa kanilang paniniwala, noong unang panahon daw ay may isang tigre at oso na nagnais maging tao. Nang bumaba sa lupa ang kanilang Diyos na si Wanin, Diyos ng kalangitan, ay humiling ang isang tigre at isang oso na maging tao. Yan. Sa Korea, parang sa atin din, di ba, sa Pilipinas, may mga kwento tayo na, kumbaga, kwentong bayan, na ang mga tauhan ay mga hayop. Yan. May tayong mga paniniwala, meron tayong mga, kumbaga, sa sangay ng panitikan na kung saan noong unang panahon ay nabubuhay, nakakapagsalita, nakakahalubilo na ng mga tao ang mga hayop. Yan, so kamukha sa Korea, yan, so ganun din. Meron silang mga paniniwala noong unang panahon, yan, na ang mga tigre, yan, yung oso, ay nagnais daw na maging tao. Yan. So sa atin kaya,
Ano-ano yung mga kwentong yon. Yan. So, sige, punta tayo dun sa kahulugan ng pabula. Yan. So, ano ang... Wait lang. Mga clock ko. Okay, ano ang pabula? Yan. So, ang kahulugan ng pabula, ibig sabihin, ang pabula ay isa sa mga sinaunang panitikan sa daigdig. Yan, isa siya sa mga sinauna. Yan. Noong ika-5 hanggang ika-6 na siglo bago si Kristo, yan, BC, no? May itinuring ng pabula ang mga taga-India. Ang karaniwang paksa ng mga pabula ay tungkol sa buhay ng itinuturing na dakilang tao ng mga sinaunang Hindu, si Kashyapa. Lalong napatanyag ang mga ganitong kwento sa Gresya or Greece. Si Aesop ang tinaguriang ama ng sinaunang pabula dahil sa napabantog niyang aklat na tinatawag ng ang Aesop's Fable. Ang pabula ay isang maikling kwentong katahang-isip lamang. When we say katahang-isip, ito ay bunga lang ng malikot na pag-iisip ng manunulat ng tao, kung sino man yung lumikha ng pabula. So, kapag sinabing katahang-isip, medyo malayo siya sa katotohanan. Yan. Karaniwang isinasalaysay sa mga kabataan para aliwin, yan, entertainment, gayon din ang magbigay ng pangaral. Entertainment, pampalipas oras, yan, pampakontrabagot, yan, na nagbibigay siya ng aral. Okay? Ang mga tauhan ng kwento ay pawang mga hayop. Yan. Tandaan natin, iba po ang pabula sa parabola. Okay? So, ang pabula ay kwento kung saan yung mga tauhan ay pawang mga hayop. Ang parabola naman, ito yung mga kwento na ginamit ni Jesus bilang talinghaga. Okay? Sa isang kaisipan na gusto niyang iparating. So, magkaiba ang parabola sa pabula. So, tandaan natin, when we say pabula, yan, may kwentong katangisip, yan, isinasalaysay para magbigay ng aliw at magbigay ng aral, at yung mga tauhan ay pawang mga hayop. Okay? Ang mga hayop na kumakatawan o sumasagisag, so meron silang symbol sa mga katangian o pag-uugali ng tao. Yan. So, kapag sinabi nating ahas, yan, anong klaseng tao siya? Sinabi natin tigre, koneho, yan. Sinabi nating pagong, aso, di ba? May kanya-kanya katangian sila na mauugnay natin sa atin bilang isang tao. Yan, ang ahas, halimbawa, ay karaniwan ng nangangahulugan ng isang taong taksil. Yan. Ang pagong, makupad. Ang kalabaw, matyaga. Ang palaka, mayabang. Ang unggoy o matching, isang tuso. Ang aso, matapat. Yan. Marami pang hayop ang may ibang pagpapakahulugan. Sa mga bagay naman, ang rosas ay kumakatawan sa babae. Yan. At sa pag-ibig, ang bubuyog sa isang mapaglarong manliligaw. Yan. So hindi lang siya, maaring makakakita rin tayong mga ang tawag dito, hindi hayop. So mga bagay tulad ng bagay na may buhay, yan, living things. Yan, halaman, yan, mga insekto, at sa mga makikita natin sa kapaligiran. Tulad din to, yung rosas. Yan. Okay? Sige. Itinuturo ng pabula ang tama, patas, makatarungan, at makataong ugali at pakikitungo sa ating kapwa. Yan. So, meron siyang iniiwang gintong aral sa bawat isa sa atin. Ang mga pabula ay lumaganap dahil sa magandang aral sa buhay na ibinigay nito. Okay, so yun po ang kahulugan ng pabula. Sana meron kayong kaalaman na idagdag sa kaalaman ninyo tungkol sa pabula. Okay? So ngayon, babasahin natin ang isang halimbawa ng pabula na mula sa Korea na pinamagatang Ang Hatol ng Kuneho. Yan. So ito ay isinalin sa Filipino ni Vilma C. Ambat. So familiar ba kayo sa kwento? Ang Hatol ng Kuneho. Are you familiar? Sino dito yung nakakaalam sa kwento ng Ang Hatol ng Kuneho?
Meron ba? Yan, kung wala, so babasahin, hindi. Para mas okay, panoorin natin ang kwento. Okay, so sana yan, maintindihan ninyo. So, sandali hanapin ko yung video. Yan, kung kilala niyo yung mga 9 Diamond last year, yan, pinagawa ko sa kanila ito. Wait. Ang hatol ng kuneho. Ayun. Yan. Dito, yung kay ano tayo. Ay, mas maganda. 4 na group kasi yun. O yun, sige. Yan. So, isi-share ko na lang yung video para mapanood ninyo. So, ito ay, I think group 2 sila. Yan. So, ang hatol ng kuneho. And then, syempre, may copy naman din kayo. So, to confirm, yan yung kwento, pwede niyong basahin doon sa copy na ipoprovide sa inyo. Yan. So, group ito ni, kung kilala niyo si Marco, si Marco. Noong unang panahon, nang ang mga hayop ay nakapagsasalita pa, may isang tigring naghahanap ng pagkain sa gubat. Sa kanyang paglilibot ay nahulog siya sa isang napakalalim na butas. Paulit-ulit na sinubukan ng tigring na makaahon, subalit siya ay nabigo. Sumigaw siya ng sumigaw upang humingi ng tulong. Tulong! Tulong! Subalit wala ang parinig sa kanya. Kinabukasan, muling sumigaw ang tigre upang humingi ng tulong hanggang sa mataos. Tulong! Tulong! Gutom at napumapuna ang tigre. Lumupasay na lamang siya sa lupa. Alam ng tigre na ito na ang kanyang katapusan. Hanggang sa walang ano-ano ay may narinig siyang mga yabag. Nabuhayan ng loob ang tigre. Agad siyang tumayo at muling sumigaw. Tulong! Narinig naman ito ng isang lalaking naglalakbay sa gubat at lumapit. Isang tigre. Tulungan mo akong makaahon dito. Gusto na kitang tulungan. Subalit, ako'y nangangamba sa mga nangyari. Pakiusap. Ay, pagpatawag mo na. Ako'y papatuloy na sa aking paglalakbay. Sandali! Pangako, pag tinulungan ko ako dito, tatanawin ko itong isang malaking utang na loob. Tila labis na naawa ang tao sa tigre, kaya muli itong bumalik at naghanap ng paraan upang makalaya ito mula sa hukay. O ayan, malaya ka na. Tinignan ng tigre ang tao at humingin ito sa paligid nito na para bang gusto siyang kainin. Ganyan ba ngayon kung kailangan mo sa loob at pagkakabi ka ng salamat? Sabi mo, hindi mo kakainin. Kalimutan mo na yun. Gutom na ako. Ilang araw na akong hindi ko makain. Kakainin na kita ngayon. Sandali. Tanungin muna natin ang puno ng pino kung dami ba akong kainin. O sige, pero pagtas niyan, nagkakainin pa rin kita. Matapos sumang-ayon ng tigre, ay sinalaysay nila ang nangyari sa puno ng pino. At sinabi naman nitong, anong alam ng tao sa pagtanong ng utang na loob? Pinuputol nila ang aming sanga, pati ang aming mga dahon, upang pampainit ng kanilang mga tahanan. Taon na binililang upang kami lumaki. Subalit anong ginagawa nila? Pinuputol nila kami upang panggawa ng kung ano-ano. At isa pa, tao rin naman ang gumawa ng buhay na iyan. Kaya utang na loob, huwag ka nang magdalawang isip pa. Tara, sige, tige. Pawin mo yung gutom at kainin ng tao iyan. Oh, ano masasabi mo? Sa mga sandaling iyon, ay dumaan ang isang baka. Hintay!
Bakit? Tanungin muna natin ang baka kung dapat mo ba akong kainin. O sige. O sige. Matapos sumangkayon ng baka, ng tigre, sinalaysay na naman nila ulit ang nangyari sa baka. Sa mga tuwid, hiningi nila ang opinyon ng baka. Sinabi naman ito, at sumumbat ang baka sa ganang akin. Walang dapat kung anong isipin, kung anong dapat gawin. Dapat mong kainin ng tao, tigre. Tingnan mo, simula sa aming pagkasilang inaalipin na nila kami. Kami yung nagbubuhat ng mabigat. Pinag-aaralan nila kami sa bukid upang makapagtanim sila. At anong ginagawa nila kapag kami matanda na? Pinapatay nila kami at ginagamit ang aming balat upang gumawa ng kung ano-ano. Kaya wag mo na akong tanungin tungkol sa pagtanaw ng usang na loob. Kainin mo na ang taong yan. O, kita mo na? Lahat sila isang ayon sa akin. Alam mo, Kakainin tao, na kita ngayon. ito na ang kanyang katapusan hanggang sa isang kuneho ang lukso-lukso at tumahan sa... Bigyan mo ba ako ng muling magkakataon? Tanungin natin ang hatol ng pareho kung dapat mo ba akong kainin. O sige, pero pagtaas niyan, ay kakainin na talaga kita. Muling isinalaysay ng tigre at ng lalaki ang nangyari sa kuneho. Ipinitik nito ang kanyang mata at mataman siyang natuwid. Ipinigalaw ang kanyang mga tenga at muli, ibinilat ang kanyang mga mata. At sinabi nito, kung siya ang magbibigay ng gawin, kailangan niya munang mag-isip. Kailangan silang magbalik kung saan nangyari ang pangyayari. Kaya inutusan niya ito na ituro sa kanila ang daan. Itinuro naman ng lalaki at ng tigre ang daan patungo sa nasabing hukay. At inutusan sila na pumalik sa kanilang mga pwesto noong nangyari ang problema. Maaari ba kayong bumalik sa inyong mga posisyon? Tumalon agad ang tigre. Ang nais lamang niya ay matapos na ang usapan upang matapos na. At makain niya ang tigre ang tao. Pagkatapos tumalon ng tigre, ay napatingin ang kuneho sa kanilang mga pwesto. Napaisip ang kuneho at napaisip niya na nagsimula lamang ang problema ng tulungan ng tao ang tigre sa mga tuwid. Kung hindi nagbigay o nagpakita ng kabutihang loob ang tao sa tigre, ay walang magiging problema. Kaya ikaw tao, pwede ka lang patuloy mo natin yung maglalakbay. At ikaw naman tigre, dapat lang manatihirap niyan. Matapos magbigay ng hatol ng kuneho, ay nagtuloy-tuloy na siya sa kanyang paglunso. At dyan rin tatapos ang kwento o ang pagulang ang hatol ng kuneho. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang hatol ng kuneho, isinalin sa Pilipinas. Okay, that's it. Yan. So, yun po ang kwento. Naintindihan nyo ba yung kwento? Yan. So, I think nagkaroon kayo ng idea kung ano, saan tungkol ang kwento ng hatol ng kuneho. Yan. So, diba? Yan, dito po, yun, doon ninyo mababasa ang kabuuan ng kwento. Yan, so nandyan sa ibaba. Yan, hanggang sa page 2. And then, syempre, after nun, meron kayong gagawin. Doon yung gawain 1. So, sundin nyo lang yung panuto sa bawat gawain. Okay, so sa gawain 1, ilarawan. When we say ilarawan, i-describe. Yan, so gumamit ng mga salitang naglalarawan. Syempre, mga pang-uri. Yan, ilarawan ang katangian at ginampanan ng bawat tauhan sa pabula. So, meron tayong 5 tauhan doon na makikita nyo doon sa kwento. Yan, isulat nyo yung kanilang pangalan. And then, katangian. And then, kung ano ang kanilang ginampanan. Okay po? So, sasagot po sa, syempre, sa yellow paper nyo or sa Word. Okay? So, kayo nang bahala. So, sa ginampanan, i-explain nyo kung ano ang kanilang ginampanan. Okay? Ano yung kanilang ipinakita sa kwento. Okay? And then, sa gawain 2, sagutin ang mga gabay na tanong. So, bawat bilang, meron mga tanong dyan na
sasagutin nyo, syempre, at ipapaliwanag. Okay? So, kumpletong pangungusap ang gagamitin. So, 1 to 6 po yan sa gawain 2. And then, pag-uusapan or pag-aaralan ninyo yung modal. Okay? So, kapag sinabing modal, ito yung mga tinatawag na malapandiwa. So, may mga example po dyan na inyong pag-aaralan. Yan. So, pag-aaralan nyo ang gamit ng modal, so bilang malapandiwa, so paano siya nagagamit sa loob ng pangusap, and then sa pangalawa, bilang panuring na may kahulugang tulad ng pandiwa. Okay, simple lang yan. So, meron akong nilagay na example dyan para lalo nyong maunawaan. Okay? So, pag-aralang mabuti. And then, syempre, after noon, meron kayong mga gawain na isa sa katuparan. Sa gawain 3, yan. So, isulat lamang ang yan. So, ang mga pangusap ay nagtataglay ng modal. Tukuyin kung paano ginamit ito. Isulat ang A kung ito ay ginamit bilang malapandiwa or B kung ito ay bilang panuring. Yan. So, A or B, 1 to 5. And then, sa gawain 4, tukuyin ang isinasaad ng modal na ginamit sa pangungusap. Yan. So, mga pagpipilian, ito ba ay nagsasaad ng posibilidad, nagsasaad ng pagnanasa, hinihinging mangyari, or sapilitang mangyari? A, B, C, or D. So, meron kayong context clues. Yan. So, basahin mabuti ang bawat pangusap at dyan nyo makikita kung ito ba ay nagsasaad ng posibilidad, pagnanasa, hinihinging mangyari, or sapilitang mangyari. So, dito nyo babalikan, dito nyo sila makikita. Nagsasaad ng pagnanasa, sapilitang pagpapatupad, hinihinging mangyari, or nagsasaad ng posibilidad. Okay? So, may example akong nilagay dyan na maaring makatulong sa inyo. And then, gawain 5. Yan. So, ano ba ang gagawin dito? So, last na to, I think. Umisip. Yan. So, bawat isa sa inyo, iisip ka ng isang uri ng hayop na maaari mong ihalin tulad sa iyong sarili. Yan. Kung magiging hayop ka, kung isang hayop ka, anong klaseng hayop ka? Yan. So, isipin mo yon, and then iguhit ang larawan ng hayop na ito na iyong naisip sa loob ng kahon. Yan. Iguguhit, ito-drawing sa loob ng kahon. Yan. So, kung gusto nyo gumamit ng bond paper, kung anong klaseng art material ang gagamitin nyo, it's up to you. Basta maayos ang pagkaka-drawing. So, sir, paano po siya? So, last time kasi pinagawa ko mosaic. So, dahil nga gusto natin ngayon, hindi kayo masyadong ma-stress. So, it's up to you kung paano siya ipapakita. Okay? Kayong bahala kung paano magiging artistic. So, sa akin, so kahit iguguhit lang siya, pwede kayong kumuha ng mga illustrations sa internet. O yan, para maging basis niyo or kokopyahin niyo. Okay? So, ano man yung naisip nyong hayop na may hahalin tulad mo sa iyong sarili, iguhit, ipakita, yan, i-present sa pamamagitan ng art. Yan, artistic. Kung kaya nyo mag-drawing sa kung meron kayong tablet, yan, ano bang mga graphic designer dito, pwede rin. Pagkatapos, after nyong naigawa yon, na i-drawing, na guhit, yan, at nabigyan ng magandang presentation, sumulat ng 5 katangian ng hayop na may halin tulad mo sa iyong sariling katangian, kaugalian, or gawi. Yan, ano-ano, magsulat ng 5 na katangian ng hayop na yon na sinasabi mo at pinapatunayan mo na kagaya niya ito. Okay? Nandito yung uri ng hayop. Sulat mo dito. Yan. Pangalan ng hayop and then yung 5 katangian. Okay? So, ganoon po ang gagawin nyo. So, gawain 1 hanggang 5 lamang. Okay? So, question. So, that's it for week 2. Yan. Any question? May katanungan po ba? Yan. May question po ba? Wala? Walang question? Yan. So, napakadali, di ba? So, kung gusto nyong basahin muli yung ang kwento, yung pabula, so nandyan, i-upload ko sa Google Drive and Google Classroom. And then, yung mga video na 4, i-upload ko sa YouTube. Yan. So, i-browse nyo na lang kung gusto nyo panoorin pa yung ibang group. Yan. Kung gusto nyong malibang, magkaroon ng yan, entertainment.
Yan. So, isang grupo lang yun. 4 na grupo yun. Sayang, no? Kung face-to-face sana, kayo din gagawin nyo yun. So, anyway, ganyan talaga. Okay? So, interesting nung ating, ang tawag dito, pabula. Okay? So, yun. Kung wala ng question, pwede na tayong mag-leave. Hindi, mag-picture muna tayo. Isa pang picture. Okay, harap po sa camera and smile. Okay, 1, 2, 3. Isa pa. Okay, so wala na po bang question? Kung walang question, sige po, kayo ay magsimula na sa pagsagot ng inyong mga gawain. Wait nyo lang, i-assign ko na sa Google Classroom, upload ko sa Google Drive ang mga yung last LAS. Okay, so good day and God bless us all. Good day po, sir. Yan, Good day po, sir. Good day, sir. Thank you po, sir. Good day po, sa sir. mga hindi na-check yung attendance, no, inform nyo ako sa chat. Good day po, sir. Good day po, sir. Thank you Thank you po, sir. Thank you. Goodbye, sir. Goodbye.